Ang binatang ito ay gumawa ng isang karumal-dumal na krimen na halos hindi masikmura ng ninuman. Dahil hindi niya lamang tinapos ang buhay ng kanyang ina, kundi ginawa pa niya itong hapunan at pinakain din sa alaga nilang aso. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Matatagpuan banda sa timog kanlurang bahagi ng Europa ang bansa ng Espanya. Kilala ito sa buong mundo dahil sa mga natatangi nitong arkitektura, pagkain, kultura at mga iconic na landmarks kagaya na lamang ng Sagrada Familia. Kaya dahil sa mga magagandang tanawin doon, isa ito sa mga lugar na pinipiling puntahan ng mga turista upang magbakasyon. Gayunpaman, sa kabila ng tahimik at relax na pamumuhay ng mga tao dito, may mga krimen pa rin nangyayari sa kanilang bansa. Tatalakayin natin ngayon ang isang hindi malilimutang kaso noong taong 2019 na nangyari mismo sa isa sa pinakamalaking syudad sa Espanya. February 1, 2019, araw ng Biyernes, sa syudad ng Madrid, nakatanggap ng isang report ang pulisya tungkol sa isang nawawalang ginang. Ayon sa tumawag, isang buwan na raw niya itong hindi nakikita, kaya humingi siya ng tulong sa mga otoridad para puntahan ang tahanan nito. Rumisponde naman kaagad ang mga pulisya sa kanyang hiling at pagkatanggap nila ng address, agad nila itong pinuntahan ng parehong araw. Pagkarating nila sa bahay, sa harap pa lamang ng pinto, nagkaroon na kaagad sila ng masamang kutob. At pagkatapak nila sa loob, lalo pang nanindig ang kanilang balahibo pagkasimot nila ng amoy na sobrang pamilyar na sa kanila. Ang amoy ng kamatayan. Nagpatuloy pa sila ng imbestigasyon sa loob ng bahay hanggang sa di tumagal, doon na bumungad sa kanila ang isang kakilakilabot na eksena. Isang binata ang may ginawang karumal-dumal na krimen sa sarili pa niyang ina mismo. Pero hindi lamang niya ito pinatay, kundi ginamit pa niya ang katawan nito bilang pagkain sa loob ng halos 2 linggo. Makikita din sa loob ang mga labi ng ginang na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng apartment at ito ay pinagputol-putol sa maliliit na parte. At kung hindi pa iyon malala, pinakain niya rin ito sa kanilang alagang aso. Nang nasaksihan ng mga officers ang crime scene, halos hindi nila masikmura ang mga nangyari at siguradong isang bagay itong hinding-hindi na mawawala sa kanilang isipan. Ang biktima sa kaso ay kinilala bilang ang 68 years old na ina na nagngangalang Maria Soledad Gomez. Ilang dekada na rin siyang naninirahan doon sa kanilang lugar, kaya halos pamilyar na ang mga tao sa kanilang pamilya. Sa tahanan nito, hindi lamang naninirahan ng mag-isa si Maria dahil kasama niya rin doon ang kanyang 26 years old na anak na lalaki na si Alberto Sanchez Gomez. May isa pa itong panganay na anak pero matagal na itong hindi nakatira doon at may sarili na ring buhay. Pagbabahagi pa nga ng kanilang mga kapitbahay, dati naman raw maayos at masaya ang tahanan ng mga Gomez, lalo pa noong buhay pa ang kanilang padre de pamilya. May maganda itong trabaho bilang isang cabinet maker, kaya naging sapat naman ang kanyang kinikita para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Yun nga lang, pagkamatay nito mga 15 taon ang nakakaraan, doon na nagsimulang maging mahirap ang mga bagay para kay Maria. Naiwan siyang mag-isa para palakihin ang kanilang 2 mga anak at bukod pa doon, umapekto ng lubos sa lahat ang pagkawala ng ama ng tahanan. Isa iyon sa mga naging dahilan para unti-unting masira ang dati nilang normal na pamilya. Dahil sa hirap ng buhay, ang kuya ni Alberto ay maagang umalis sa kanilang puder at agad rin itong nagpakasal kalaunan. Kaya ng panahong iyon, tanging si Maria at Alberto na lamang ang natitira sa kanilang tahanan. Sa mga sumunod na taon, maayos-ayos pa naman ang kanilang relasyong mag-ina at nag-aaral pa nga ito at nagtatrabaho bilang isang waiter. Subalit yun nga lang, medyo pabago-bago din talaga ang modo at ugali ni Alberto. Sa pagtagal pa ng panahon, paunti-unti pang lumayo ang loob niya sa kanyang ina hanggang sa kalaunan, naging madalas ang kanilang pagtatalo. Dumating pa nga sa puntong kumuha si Maria ng restraining order laban rito dahil sa regular na pananakit ng kanyang anak. Sinubukan din naman ng panganay na mamagitan at pag-ayusin ang dalawa,
Pero sa kasamang palad, hindi iyon gumana. Minsan, sa tuwing nagtatanong pa nga ang kanilang mga kapitbahay kay Maria tungkol sa mga pasa nito, nagsisinungaling na lamang siya at nagsasabing nahulog o natumba lang daw ito nung nilalakad niya ang aso. Ngunit syempre ang katotohanan sa likod nun ay mas nakakakilabot dahil ang sarili niyang anak mismo ang paulit-ulit na nambubugbog sa kanya. Simula noong taong 2017, nagkaroon ng bisyo si Alberto kung saan nalulung ito sa alak at sa paggamit ng droga. Nang nalunod pa siya sa mga bagay na iyon, unti-unti rin ito nagkaroon ng mga hindi ka nais-nais na pag-iisip at nagpakita ng mga nakakabahalang pagkilos. Sa katunayan, ilang araw bago ang nangyaring pagpatay, nagsimula siyang mag-post ng mga video sa Instagram kung saan ikinikwento niya ang tungkol sa kanyang mga bisyo at nagpahayag na wala na raw gamot sa kanyang kabaliwan. Dahil sa madalas na pananakit nito, ilang beses na rin siyang sinubukang paalisin ni Maria sa bahay kung saan sa tuwing nangyayari iyon, nakikitulog ito sa kanyang mga kaibigan. Ngunit kalaunan, muli pa rin itong tatawag sa kanyang ina, hihingi ng tawad at makikiusap na pabalikin na siya sa kanilang bahay. Siyempre dahil mahal siya ni Maria, tinanggap at binigyan niya pa rin ito ng maraming pagkakataon sa kabila ng mga pang-aabuso. Bilang isang ina din daw kasi, hindi niya magawang tuluyan ng putulin ang kanyang relasyon sa anak kahit pa alam niyang ang taong pinalaki niya at inalagaan ng ilang taon ay maaari siyang saktan muli. Pero wala namang nakaisip na kaya ni Albertong gumawa ng isang kakilakilabot na krimen. Pagsapit ng January 2019, ang unang taong nakapansin na parang may mali sa mga nangyayari ay ang isang malapit na kaibigan ni Maria. Ayon pa sa kanya, isang buwan na niya itong hindi nakikita na noong dati, halos araw-araw daw silang nagkikita o nag-uusap sa isang bar sa kanilang bayan. Doon din daw sila madalas tumambay para kumain at uminom ng beer. Kaya nang hindi na niya ito makontak, inireport ni umano niya ang pagkawala nito sa mga otoridad. At ng puntong iyon, ayaw man daw niyang isipin. Kinutuba na siya na may nangyaring masama rito. Di nga tumagal nang binisita ng mga otoridad ang tahanan ni Maria, doon na nakumpirma ang kanyang kinakatakutan. Patay na ang kanyang matalik na kaibigan. Ang nakakalungkot pa doon, sa pagdami pa ng mga ebidensya na nakolekta ng mga pulisya, unti-unti ring naging malinaw na ang tunay na salarin sa likod ng pagpatay kay Maria ay ang sarili lang din nitong anak. Ayon sa mga pulisya, pagkatanggap nila ng report tungkol sa pagkawala ni Maria, ang una nilang ginawa ay ang kumatok sa pinto ng apartment ng mga ito sa Salamanca kung saan nakatira ang mag-ina. Nang mga oras na iyon, si Alberto raw ang nagbukas ng pinto at humarap sa kanila. Nang tinanong siya ng mga officers kung nasaan si Maria, diretso naman daw itong sumagot na ang kanyang ina ay nasa loob lang din ng bahay pero patay na. Dagdag pa niya, siya at ang aso ay unti-unti raw kinain ang mga labi nito. Wala itong emosyon habang nagsasalita kaya hindi nila masigurado kung ito ba ay nagbibiro o nagsasabi ng totoo. Pagkahiling nila na mag-imbestiga pa sa loob, pinayagan naman daw nitong pumasok ang mga otoridad sa bahay nang walang problema. At ayon pa nga sa isa sa mga officers, inilarawan niya si Alberto na napakakalmado, ngunit parang wala nga lang masyadong emosyon ang muka. Pumasok di umano sila sa bahay para kumpirmahin ang sinabi nito at para tingnan din kung may magagawa pa ba silang tulong. Sa kasamaang palad, huli na nga ang lahat dahil pagkapasok nila sa loob, bumungad kaagad sa kanila ang mga binti ng tao na nakabalot sa plastik at nakakalat sa mga kwarto. Sa loob ng ikalawang kwarto sa bahay, natagpuan naman nila doon ang ibang bahagi pa ng katawan ni Maria, habang sa kusina naman, may nakita rin silang isang kaldero na naglalaman pa ng ibang parte nito. Sobrang nangilabot daw talaga ang mga pulisya sa buong crime scene na hindi nila lubos maisip kung paano napapanatili ni Alberto ang pagiging kalmado sa kabila ng mga isinagawa niyang brutal na krimen. Gayunpaman, hindi pa doon natatapos ang kanilang nadiskubring sekreto sa bahay. Sa loob naman ng ref, may natagpuan silang mga iilang karne ng tao na nakaluto na at nakalagay sa mga Tupperware para kainin. Sa loob ng oven, may nakalagay din na tray doon na mukhang inihahanda naman niya para lutuin pa lamang. Pagkapasok nila sa isa pang kwarto, halos bumaliktad di umano ang kanilang sikmura
nang makita nila sa ibabaw ng kama ang pinutol na ulo, mga kamay at puso ni Maria. Habang nakatitig doon ang mga pulisya, tumayo pa daw si Alberto banda sa may pinto at tiningnan lamang sila na para bang walang kahit anumang ekspresyon sa kanyang muka at wala rin kahit kaunting bahid ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Nang puntong iyon, ang isa sa mga officer na hindi na nakayanan ang lahat ng nakita nila sa loob ay mabilis na tumakbo palabas ng bahay papunta sa kalsada kung saan ito nagsuka. Nang parehong araw, agad naman nilang inaresto si Alberto at dinala sa istasyon ng pulisya upang questionin. Sa kanilang inisyal na interview sa kanya, nagbigay pa ang binata ng mga nakakagimbal na detalye tungkol sa kung ano ang eksaktong nangyari noong araw na naganap ang krimen. Ayon sa kanya, pagkatapos daw nilang magkaroon ng pag-aaway ng kanyang ina, palihim nitong nilapitan ang ginang mula sa likuran bago ito sinakal hanggang sa mawalan ito ng buhay. Pagkatapos nun, kinaladkad niya daw ang mga labi nito sa kwarto kung saan sinimulan naman niya ang ilang oras na pagputol-putol sa katawan nito gamit ang isang lagari at kutsilyo. Sa sumunod na 15 araw, at ang naging tanging pagkain niya lamang ay ang laman ng sarili niyang ina. Ito rin di umano ang pinakain niya sa kanilang alagang aso. Ang karamihan sa bahagi ng katawan ni Maria ay nagawa naman niyang i-preserve sa ref, pero ang iba na nabulok o nasira na ay kinailangan na di umano niyang itapon sa basurahan. Doon rin natagpuan ng pulisya ang bituka ni Maria at iba pang lamang loob. Sa patuloy pa nilang pakikinig sa konfesyon ni Alberto, hindi naman mapigilan ng mga officers na makaramdam ng pandidiri. Maliban pa doon, naging klaro din sa mga ito na mukhang wala na talaga sa tamang pag-iisip ang binata. Bago nagkaroon ng paglilitis ang kaso, naghintay pa ng ilang buwan si Alberto sa kulungan at habang nandoon, nagsulat ito ng isang liham sa kanyang kaibigan kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi at nagpaliwanag din tungkol sa nangyari. Ayon sa isinulat nito, sinabi niya na sa tuwing bumabangon at natutulog daw siya araw-araw, pakiramdam niya siya ay nasa isang bangungot. Ang nangyari ay nangyari na at siguradong magiging malungkot na daw siya habang buhay. Dagdag pa niya, hindi raw siya ang kumikilos noong nagawa niya ang krimen dahil may sakit siya sa pag-iisip. Umaasa rin siya na makakatulong daw iyon sa kanyang kaso pag humarap na siya sa korte. Nagpaliwanag din ito na mula pagkabata, hindi na di umano maayos ang kanyang pag-iisip kaya ibinaling niya ang kanyang atensyon sa bisyo. Bukod pa doon, palagi rin daw siyang may naririnig ng mga boses at nagkakaroon ng mga halusinasyon sa loob ng mahabang panahon. Ang lahat ng iyon daw ay siyang nagdala sa kanya sa pinakamalalang bagay na nangyari sa kanyang buhay. Namimiss niya raw ito kagaya ng pagkamiss niya sa kanyang ina. Sinabi niya rin sa kanyang kaibigan na hindi raw siya komportable sa loob ng bilangguan at umaasa siya na sana ilipat na lang siya ng mga otoridad sa isang psychiatric center pagkatapos ng paglilitis. Samantala, pagbabahagi naman ng kaibigan ni Alberto, totoong may history daw ito ng mga mental issues at dati pa nga itong na-admit sa hospital ng 3 beses. Ayon pa sa ulat, dumaranas di umano ito ng delusyon dahil sa sakit na tinatawag na persecution disorder. Gayunpaman, during sa pang-4 niyang admission sa hospital, ang Public Health Department ay kinonsidera ang kanyang kondisyon na hindi naman malala. Paglalahad pa nito, ang nag-trigger daw para lumala ang sakit ni Alberto ay nang isang beses na pumunta sila sa Greece. Nang panahong iyon, nakatanggap di umano ng scholarship ang binata, pero yun nga lang, sunod-sunod rin itong nakatanggap ng problema. Dahil doon, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa paggamit ng droga at sa pag-inom ng alak. Sa kabila nito, hindi naman malinaw base sa mga impormasyong ibinigay kung ang mga psychiatric hospitals at ang Public Health Department ay may alam sa history nito sa problema niya sa pag-iisip at kung may ginawa ba sila upang siguraduhin na makatanggap ang binata ng tamang paggamot. Mula nang bumalik sila sa Greece, doon na daw nagsimulang magbago ang kanyang buong buhay. Ang dating masayahin, palakaibigan at normal na binata na mahilig mag-party kasama ng kanyang mga kaibigan ay naging isa ng taong mahilig mapag-isa nang may paranoia sa kanyang pag-iisip. Sa paglilitis ng kaso sa korte, bagaman mabigat ang mga ebidensya laban sa kanya at kahit pa umamin ito sa krimen, nag-plead pa rin si Alberto ng not guilty sa kadahilan ng wala raw siya sa katinuan noong nangyari ang pagpatay. Paliwanag pa niya,
Kaya lang daw niya iyon nagawa ay dahil may natanggap siyang mensahe para patayin ang kanyang ina habang nanonood ng TV. Subalit hindi na daw niya naaalala na ginawa niya ang krimen. Tumagal ang pagtakbo ng paglilitis ng 2 linggo sa Madrid at sa huli, sa kabila ng lahat ng kanyang depensa, siya ay natagpuan pa ring guilty ng korte para sa kasong homicide at sa discretion of a human corpse. Hindi rin napaniwala ang hukuman na ito ay nagkaroon ng psychotic episode noong isinagawa niya ang krimen. Sa makatuwid, ang mga hurado na binubuo ng 6 na babae at 3 lalaki ay nagkasundo na bigyan ito ng parusang 15 years and 5 months na pagkakakulong at inatasan rin siya ng judge na magbayad ng kompensasyon para sa halagang 90,000 euro or 5.6 million pesos sa kanyang nakakatandang kapatid. Sa huli, hindi natin masasabi na dahil siya ay natagpuang guilty ng mga hurado, hindi na rin totoo na may sakit siya sa pag-iisip. Sa katunayan, posible naman talaga ito at malamang dahil sa kanyang sobra-sobrang pag-inom ng alak at paggamit ng droga, lalo pang naapektuhan ang kanyang sakit. Gayunpaman syempre, hindi pa rin ito katanggap-tanggap na dahilan para patayin niya ang kanyang inang nandyan palagi para sa kanya. Ang taong kaya siyang patawarin kahit ano pa ang kanyang ginawang kasalanan. Sana nga lang sa mga taong igugugol niya sa kulungan, mapag-isipan niya ng lubos ang kanyang nagawa at magkaroon siya ng pagnanais na baguhin ang kanyang buhay. Ang 15 years na parusa ay napakaikli lamang, na ang ibig sabihin, 41 years old lang ito pagkatapos ng kanyang sentensya. Yun nga lang, naway pagdating sa oras na iyon, isa na itong klase ng tao na karapat dapat bumalik sa lipunan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari nyong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.